Alam niyo ba na isa sa pinakamalaking dahilan kung bakit humihina ang simbahan ay sa totoo lang, hindi dahil kulang sa budget o sa pera ang simbahan. At hindi rin ito dahil kulang sa miyembro o kakaunti ang umaaten. Ang katotohanan po, ang simbahan ay humihina dahil sa kakulangan ng pagkakaisa ng bawat dumadalo at mga kapatiran. Isipin niyo po, yung isang pamilya, halimbawa, kapag sila ay laging nagtatalo-talo, lagi silang hindi nagkakasundo, anak, kapatid, tatay, nanay, lola, lolo. May mga ganyang pamilya ngayon. Isipin niyo na kahit sila ay mayaman, kahit sila ay mga sikat, mapapansin niyo, unti-unti ito nasisira at kadalasan hindi sila nagkakaroon ng pagkakasundo-sundo sa kanilang pagsasama-sama sa tahanan nila. Now, ganun din po ang simbahan, mga kapatid. Kahit gaano ito kaganda ang programa natin, kahit gaano kadami ang dumadalo rito, kung may mga alitan, hindi pinagkakaunawaan or conflict na tinatawag, ay hirapan talagang lumago ang iglesia o ang simbahan. So mga kapatid, ang tanong, paano natin mapapanatili na tayo'y magkakaroon ng pagkakaisa-isa sa kabila ng pagkakaiba-iba natin? Di ba, hindi naman halos tayo pare-pare sa mga iniisip at mga aim natin sa buhay, no? Paano natin ma-attain o ma-attain yung tamang unity na binabanggit ng banal na kasulatan? Kung sakaling may mga alitan, at paano natin mapapanatili na tayo malago, malakas na samahan o pananampalataya. So yan po ang ating pag-uusapan ngayong umaga. Ang ating talata ay makikita natin sa Aklat ng Pilipos, Kabanata 4. 2 talata lang tayo, hindi katulad ng nakaraang linggo. 23, ang dami. So ngayong umaga ay 2 talata lang tayo. Makikita po natin ito sa Aklat ng Pilipos, ulitin ko, Kabanata 4, talatang 2 at saka talatang 3. Basahin po natin. Nakikiusap ako kina Euodia at Syntyche na sila'y magkasundo na bilang magkapatid sa Panginoon. Ipinapakiusap ko rin naman sa iyo, tapat kong katuwang, tulungan mo ang 2 babaeng ito. Sila man ay kasama kong nagpagal sa pagpapalaganap ng magandang balita. Kasama si Clemente at ang iba pang kamanggagawa ko. Ang mga pangalan nila ay nakasulat sa aklat ng buhay. Aming Diyos, aming mapagmahal na Panginoon, Ama namin na nasa langit, kami po ay lumalapit sa inyo ngayong umaga. Ang aming puso ay punong-puno po ng pagpasalamat. Ipapasalamat kami sa muling pagkakataon na kami nagkaroon ng pagtitipon, Panginoon, at bilang iyong mga anak upang kami po ay malayang sumamba at makinig ng iyong salita. Panginoon, sa oras na ito, dalangin namin na ikaw ang manguna at linisin mo po ang aming mga puso, alisin ang mga anumang hadlang, mga pagkakaiba-iba ng pananaw, mga galit, sama ng loob, upang kami ay maging bukas na tatanggap ng iyong mensahe ngayong umaga, Panginoon. Naway ang iyong santong banal na spirito ang siyang aming magiging gabay. Magbigay po kayo sa amin ng kaliwanagan, sa aming mga isip, at kayo, Panginoon, magturo kung paano kami mamumuhay ng mayroong pagkakaisa sa loob ng aming paglilingkod. Ihanda mo po ang aming puso, tanggapin ang iyong salita, at gamitin namin ang mensahe ngayon na magbibigay sa amin ng panibagong lakas, alab sa paglingkod. Itong lahat ay dalangin ko sa pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen. Amen. So mga kapatid, yung pagkakaisa ng mga lingkod, tayo po, mga lingkod ng Panginoon, talagang ito ay importante at napakahalaga. Kahit sa ang anggulo naman ng buhay, hinahanap talaga yung unity na tinatawag natin. Kasi pag nakikita mo, kahit 2 tao lang, pag hindi sila magkasundo, hindi sila makakausad kaagad sa kanilang patutunguhan. Lagi silang di magkasundo. Ito'y madalas nangyayari sa anak, sa magulang, sa mag-asawa. Maliliit na bagay kung minsan pinagtatalunan nila. Anyway, napakahalaga kasi nito dahil ito yung magsisilbing
kapangyarihan natin para maging tama o akma yung ating patutuo sa mundong ito na ating kinalulugaran o kinitirhan. At kung sadyang mahalaga ang pagkakaisa sa simbahan at lalo tigit sila sa mga mananampalataya, paano natin ito may sasagawa sa paraang praktikal at spiritual na paraan at kung paano tayo tutulungan ng Panginoon, dapat alam natin ito. Sa ating pong teksto ngayong umaga, ipapakita ni Apostol Pablo ang tatlong prinsipyo na makakatulong sa atin upang mapanatili natin ang pagkakaisa sa Panginoon. Nandiyan po yan sa inyong program. Now, simulan po natin tignan isa-isa ang mga prinsipyong ito. Number 1, ang address, ang command, ang utos, imperative ito, galing to sa salita ng Diyos, magkaisa kayo sa Panginoon, hindi sa sariling kalooban nagmumula. Dapat ang pinagmumula ng ating pagkakaisa ay ang sentro ng mensahe ng Panginoong Diyos. Sabi po sa talata, nakikiusap ako kina Euodia at Syntyche na sila'y magkasundo bilang magkapatid kanino? Sa Panginoon. So yung pagkaisa dapat naiisip natin, magkaisa tayo sa layunin ng Panginoon, magkaisa tayo dahil tayo ay pare-parehas na anak ng Panginoon. Now, dito sa talatang ito, obviously, nakita natin merong dalawang babae na, saan kayo, babaeng nagaming dalawang babae na nagkakaroon ng alitan. Si Euodia at si Syntyche. Hindi sila magkasundo. Pero definitely, nabago ang puso nila ng salita ng Diyos at kapangyarihan ng Panginoon, kapangyarihan ng Banal na Espiritu. Now, binanggit ito ni Apostol Pablo at definitely ito ay dalawang tapat na servant o lingkod ng Diyos. Mga tapat ito, si Euodia at saka si Syntyche. Sila'y mga masigasig at sila'y matyaga at masipag. Subalit, kahit na sila'y matyaga, masigasig, nagkaroon pa rin sila ng conflict, nagkaroon pa rin sila ng alitan. Parang hindi yata talaga mawawala yan sa ating buhay. Depende na lang kung paano mo dadalhin, kung paano ka makikipagkasundo doon sa sitwasyong iyong nagawa ng iyong kasama, kaya kayo nagkaroon ng alitan. Napapansin naman yan, pag may alitan, kahit na magkapatid, hindi nag-uusap. Magkatabi, hindi sila nag-uusap pagka merong hindi pinagkaintindihan. Now, sino ba itong mga babaeng ito? Yun ang ating alamin po. No? Ito yung mga kababaihang miyembro sa simbahan ng Pilipos na pinangunahan ni Apostol Pablo. At sila ay kabilang doon sa mga unang naging convert o Kristiyano ng mga panahon na yon. At ibig sabihin, natulungan sila ni Apostol Pablo na makilala ang Panginoon at sila yung kauna-unahang mga kababaihan din, bukod kay Lydia at Priscilla, na nagkaroon ng tinatawag nating tamang pagkaunawa sa salita ng Diyos. Musad yung kanilang paglago, mabilis, ano? So sila ay membro ng Philippian Church. Now, ang sabi po ni Apostol Pablo, sila ay mga kamanggagawa po sa Ebanghelyo, nasa verse 3 nakalagay iyon. At ibig sabihin, nangangahulugan nga na sila ay tumutulong sa pagpapalaganap ng mabuting balita. Marahil, regular sila sa pananalangin, regular sila sa pagtuturo, at maging sa mga kailangang gawain sa simbahan, sila ay very active. Hindi sila passive. Now, saan sila nabanggit? Doon lang po sila nabanggit sa talatang yan, no? Sa Pilipos chapter 4, verse 2. At wala nang direktang talata o lugar sa Biblia na sila'y tinukoy. Wala nang ibang aklat o sulat na nagbigay ng mga eksaktong detalye patungkol sa mga taong ito. Now, kabilang sila sa mga tumanggap ng Ebanghelyo nung itinatag ito ni Apostol Pablo. At definitely, pwede niyong silipin doon sa Acts chapter 16. Doon yung kwento niyan. Posible rin, sabi ng ibang mga scholars, na sila'y kasama ng mga babaeng katulad ni Lydia na una ring naging tagasunod ng Panginoon sa ministeryo din po ni Apostol Pablo. So, nakilahok ito si Syntyche at saka si Euodia sa ministeryo ng mga panahon na yon. At
maaring sa pagbahagi ng salita ng Panginoon o sa pagtulong, sa pagsuporta sa gawain ng Panginoon, very active ang dalawang ito at nakikita natin sila doon. Subalit, what happened? Kahit na sila ay active sa church, kahit na sila ay masabi nating maraming papel na ginagampanan, hindi mo sila nakikitang naka-stack lang sa isang area, kundi halos lahat siguro ng kilos nila, Apostol Pablo, kasama sila. What happened is nagkaroon ng alitan. Okay? Yung dalawa. Ngayon, tanungin niyo ako, anong issue ba sila nagkaroon ng alitan? Wala pong sinabi ang banal na kasulatan. Silence ang Bible. Hindi binanggit kung ano ang naging issue. Probably kung iisipin natin, kaya lang magiging speculation ito, which is hindi dapat natin ginagawa. Pwedeng personal or pwedeng ibang bagay ang kanilang hindi pinagkaintindihan. Now, ang punto is, yung alitan, seryoso ito sa pagtuturo ni Apostol Pablo. Alam nga ng buong iglesia na silang dalawa ay merong conflict. Kaya kailangan itong harapin para maputol kagad yung alitan ng dalawa. So nanawagan si Apostol Pablo, bagamat si Apostol Pablo ay kasalukuyang nasa bilangguan, ang kanyang puso ay nararamdaman pa rin natin yung kanyang concern, kanyang kapatid, na pag-usapan itong dalawa o tulungan sila magharap ulit sa kanilang problema at para masolusyonan at magkaroon sila ng panunumbalik sa Panginoon. Subalit, ang solusyon, of course, hindi manggagaling sa human opinion o hindi rin manggagaling sa kung sino yung tama, kung si Syntyche o si Euodia. Kailangan ang kanilang pagkakaroon ng resulta sa problema ang alitan, maggaling sa pagbabalik loob nila sa ating Panginoon para magkaroon sila ng pagkakaisa. Pinalahanan sila na dapat ang kanilang mga layunin ay maging higit pa sa layunin ng Ebanghelyo. Ganun lang naman ang pag-ayos ng conflict, mga kapatid, kung alam nyo na iisipin mo, hindi ka makikipagtalo, hindi ka makikipagkompetensya o makikipaggulo sa isang kapatid sa pananampalataya dahil masisira yung patotoo mo, lalo na pag-uusap ay kaligtasan ng ibang tao, ng ibang kaluluwa. Kailangan natin kasi silang maabot. Kung nakikita nilang hindi maganda yung patotoo mo, paano mo sila mahahatak? Yun ang concern ng pag-aayos ng alitan sa buhay natin. And you know what? Meron ding tumulong sa kanila na isang kapatiran. Balit, again, ang Biblia, silence pa rin. No? Ang tawag niya rito ay tapat na katuwang. Hindi ko alam sa translation niyo kung yun ang nakalagay. Merong isang tapat na katuwang na nanawagan din na magkaisa para sa Panginoon. Okay? Merong mga haka-haka, pero again, speculation to, na siya ay si Epaprodito, isa sa mga elders ng mga panahon na yon, na tumulong sa kanilang relasyon at ito naman ay naayos. Nagkaroon ng pagkakabati itong si Syntyche at saka si Euodia. Now, mga kapatid, alam niyo po, kahit na tayo'y isang Kristiyanong masigasig, kahit na tayo'y sobrang active sa church, parehas lang tayo masigasig, hindi tayo makakalagpas, hindi tayo maaring madapa sa pagkakaroon ng problema ng alitan. Magkakaroon kayo ng conflict. Sa araw-araw ninyong pamumuhay, sa opisina, sa bahay, dumarating talaga yung pagkakataon, susubukin kayo ng Diyos dyan kung kayo'y maiinis o kayo'y makasar doon sa mga taong makakasalimuha ninyo. Lalo na siguro si Brother Levy, pag bumabiyahe yan, papuntang trabaho, lahat ng stress abutin niya sa traffic, mga bagay-bagay na hahadlang sa kanya para siya ay masira yung kanyang aura ng paglilingkod sa araw na yon. Hindi po mawawala yan, mga kapatid. So alam natin na meron talagang haharapin tayong mga iba't ibang klase ng alitan, mahal natin sa buhay at hindi natin kakilalang mga tao. At kung hindi agad ito malulutas, naapektuhan ng church. Malaking epekto nito sa church pagka ganon. Tandaan po natin ang totoong pagkakaisa. It will never, hindi siya magiging batayan
kung ikaw ay nakasalalay sa iyong pride at mga paniniwala mo, ang solusyon sa pagkakaisa, laging galing yan sa plano ng Panginoon. Ang iglesia dapat ay nagtutulungan sa pag-aayos ng kapatiran at hindi nanonood lang. Okay? Kasi kung nagkaproblema si Syntyche at saka si Euodia, pinanood lang ba sila ni Apostol Pablo? Ang layo ni Apostol Pablo, nakabilanggo siya. Pero yung concern niya, tinanaw niya kagad, nabalitaan niya na hindi nagkasundo yung dalawa, gumawa sila ng paraan para maibalik sila sa paglilingkod. Mga kapatid, tandaan natin yan. So dapat nagtutulungan sa pag-aayos ng mga kapatiran, hindi lang dapat tayo nanonood. Ang pinakamahalaga, mga kapatid, huwag natin itong kakalimutan. Ito na sa banal na kasulatan. Yung pangalan natin, nakasulat sa aklat ng buhay. Now, ano ibig sabihin nun? Meron tayong lahat ay merong isang layunin. Layunin ng pinagkaloob ng kaligtasan ng Panginoon. So, yung pagkakaisa sa Panginoon, siya yung dapat maging susi para sa alitan. Ibig sabihin, ang claim natin, tayo Kristiyano, nakalista tayo sa aklat ng buhay, dapat hindi tayo nagkakaroon ng hindi pagkakaunawaan. Meron kasi tayong isang layunin, maabot yung mga hindi pa nakakarinig ng salita ng Diyos. Paano mo sila maabot kung sila mismo nakikita na ikaw ay may diferensya, nag-aaway-away kayo, hindi kayo, nagkakampi-kampihan kayo? Paano mo sila mahahatak? Hindi sila mahahatak, di ba? So, yun yung bigat ng damdamin dito ni Apostol Pablo. Sapagkat ang tunay na pagkakaisa ay nasa pagkakilala ng bawat isa sa atin sa Panginoon. At ating pagkakilala sa Panginoon, dapat alam natin na yan ang pinakamataas na layunin, pinakamataas pa kaysa sa mga sarili nating kagustuhan sa buhay. Basahin po natin yung talata sa unang Korinto, Kabanata 12, talatang 14 at talatang 20. 1 Corinthians chapter 12, verses 14 hanggang verse 20. Ang katawan ay binubuo ng maraming bahagi at hindi ng iisang bahagi lamang. Kung sasabihin ng paa, hindi ako kamay, kaya hindi ako bahagi ng katawan, hindi na nga ba itong bahagi ng katawan? Kung sasabihin ng tenga na hindi ako mata, kaya't hindi ako bahagi ng katawan, hindi na nga ba ito bahagi ng katawan? Kung puro mata lamang ang buong katawan, paano ito makakarinig? Kung puro tainga lamang ang iyong katawan, paano ito makakaamoy? Subalit, inilagay ng Diyos ang bawat bahagi ng katawan ayon sa kanyang kalooban. Kung ang lahat ng bahagi ay pare-pareho, hindi yan maituturing na katawan. Ngunit ang totoo'y marami ang mga bahagi, ngunit iisa lamang ang katawan. Napakaganda ng ilustrasyon ng Panginoon. Bawat bahagi ng katawan natin may kanya-kanyang trabaho. Ang ilong, ang bibig, pangubo. Ang tenga, ang dinig, ang kamay. Actually, hindi yan o nga naman, no? Kung puro mata, isipin mo kung puro ka mata, katawan, hindi ka nakatawan, no? Cyclops na ang labas mo. Di ba? Yung paa, para saan? Pangkain ba yan? Hindi. Panglakad yan. So, kung isipin natin, lahat tayo sa isang katawan, which is the body of Christ, iba-iba ang functions natin. Iba-iba yung kaloob na ibinigay sa atin ng Diyos. Yung mga nasa bibig, sila yung nagsasalita, nagkapangaral ng salita ng Diyos. Yung namang nasa kamay, yun yung mga gumagawa sa simbahan. Lahat ng mga trabaho sa simbahan na hindi pambibig, basta sa kamay sila yung gumagawa. Yung paa, yun yung mga missionary siguro kung saan sila pumupunta. Okay? At yung isip, siguro sila yung mga gumagawa ng mga readings, mga writings, mga lessons. Si Pastor Bin siguro, yan, brain siguro ang kanyang papel sa, by the way, January, darating si Pastor Bin, naalala ko. So, alamin natin yan, no? Ang bawat bahagi ay nagkakasundo sa isang katawan. Iba-iba ang functions ng ating, meron sarili-siling purpose kung bakit meron kang kamay, meron kang ilong, meron kang buhok, meron kang lahat ng bahagi ng iyong katawan. Now, kung ang bawat bahaging ito ng katawan, tignan natin, ay magtutulakan at magsisiraan, do you think makakakilos ng tama yung katawan? Hindi siya makakilos ng tama.
Kasi iba-iba ang gusto ng parte ng mga katawan eh. Pero kung ang bawat bahagi ng katawan ay nagkakaisa, kahit maliit man na papel o malaking papel, magiging malusog pa rin at malakas ang ating katawan. Now, isa pang illustration, sa Nehemiah chapter 6 verse 15. Nehemiah, o Nehemia sa Tagalog, Kabanata 6, talatang 15. Pagkaraan ng 52 araw na paggawa, natapos ang pader noong ika-25 araw ng ika-6 na buwan. Meron kasi silang problema, di ba? Merong conflict sa Old Testament, laging may gera dyan. No? Sira yung kanilang pader, at sa pangunguna ni Nehemias, isang propeta, inausap niya ang kanyang mga nasasakupan, magkaisa tayo, lahat tayo kumuha ng martilyo sa kaliwa, sa kanan ng espada. Pag merong manggugulo, meron tayong panglaban, sa kanan. Parang ganun yung kanyang instruction. Okay? So, nakita nila yung pader giba, may mga pintuang bayan na sinunog, kaya nung pinatawag niya yung mga tao, hinikayat na iting tatayo uli ang pader. Ang maganda rito, lahat, bawat pamilya, bawat grupo, bawat tao, ay nagtulungan. Kaya ilang araw lang sabi doon. 52 araw natapos yung kanilang layunin na mabalik uli yung kanilang gustong itayo na pader. Now, ano pong connection nun sa talatang 2? Gaya po ng mga taga-Jerusalem, siyempre iba-iba rin tayo mga kapatid. Mayroon tayong kanya-kanyang talento, meron tayong kanya-kanyang pananaw, meron tayong iba-ibang tungkulin, pero kapag nagkakaisa tayo at nagkakasundo, nagkakaisa sa Panginoon, nagagawa natin matapos ang mga gawain na mga imposible. Ang tagumpay ng ating simbahan o ang tagumpay ng bayan ng Diyos, laging nakasalalay sa pagkakaisa ng bawat kapatid at hindi individual lang. Okay? Walang claim na gano'n na ako ay ang nagtayo niyan, ako ang nagtrabaho kaya nabuo yan. Walang gano'n. Lahat yan merong score. Kumbaga, kung lalagyan natin score, lahat yan meron tayong matatanggap sa Panginoon na puntos dahil nagsama-sama tayo, nagtulong-tulong tayo sa pagtatrabaho. So mga kapatid, ang pagkakaisa ay nagsisimula kapag tama ang ating relasyon sa ating Panginoon. Okay, tandaan nyo yan. At dahil nakakilala tayo sa Panginoon, hindi pa tapos ang ating responsibilidad. Meron pang continuation yan. Hindi rin ito personal, hindi ito usapan ng puso, kung di ito'y makikita sa ating pakikitungo sa ating kapwa. Kaya naman, itong ating ikalawang puntos, mga kapatid, meron siyang babanggitin tungkol sa tunay na pagkakaisa na nangangailangan ng pagtutulungan. Okay? So, sa simula, ang nais ng Apostol Pablo o ng salita ng Diyos, magkaroon tayo ng pagkakaisa, hindi dapat nanggagaling sa ating sariling nasa o looban. Pangalawa, magkaisa tayo sa pamamagitan ng pagtutulungan. Nasa verse 3a. Sabi doon, ipinakikiusap ko na rin sa iyo, ito na yun, tapat kong katuwang, tulungan mo ang dalawang babaeng ito. Sino yung tinutukoy na tapat kong katuwang? May nabanggit ako sa inyo kaninang salita, na si Epaphroditus, yun ang hinala ng mga scholars. Bakit hindi pinangalanan ni Apostol Pablo kung sino yung katuwang niya sa pag-ayos ng problema ni Syntyche at saka ni Euodia? Walang malinaw na pangalan sa mismong talata. At ito'y direktang pakiusap ng isang kilala ng mga taga-Pilipos at inutusan ni Apostol Pablo. So, yung mga taga-Pilipos, kilala itong taong ito. Now, ayon po sa mga iba't ibang paliwanag ng mga Bible scholars, sabi nila, bagamat nabanggit yung salitang Clemente, yan dyan, may salitang Clemente dyan, siya yung Clement of Rome, na binanggit nga sa verse 3, pero kadalasan, pag titignan niyo po yung grammatical structures ng banal na kasulatan, lagi siyang nakahiwalay. Okay? Hindi siya tinutukoy na siya yung katuwang na tumulong dun sa mga problema noon. Kaya may posibilidad na may ibang tao ang ginamit, si Apostol Pablo o ang Panginoon, para maayos yung problema ni Euodia at ni Syntyche.
Ayon din po sa mga unang manunulat noon, tulad ni Eusebius. Now, konting tulong lang sa inyo. Sino ba si Eusebius? Si Eusebius, disciple ni Irenaeus. Si Irenaeus of Lyons. Si Irenaeus, disciple siya ni Polycarp. At si Polycarp, disciple siya ni Apostle Juan. Yan yung friends niya, no? Meron siyang sulat na sa verse 25 ng Philippians chapter 2, tinutukoy niya rito, sabi dito, iniisip kong kailangan nating papuntahin dyan ang ating kapatid na si Epaprodito, na aking kamanggagawa at kapwa-kawal ng Diyos. Pero parang yun ang binibigay na hint. But then again, pag titignan mo yung banal na kasulatan, walang tinutukoy kung sino yung katuwang na tao doon. Okay? Ilang naman ang drive doon kasi baka mamaya sabihin nyo, si ano yan, si Clemente yan. Wala pong nakalagay na ganoon. Basta ang maliwanag yan, mahalagang bagay na dapat nating malaman, hindi lahat ng sikat o kilala ay pinapangalanan. Minsan, yung mga taong hindi sikat at hindi kilala, yun yung mahalaga sa Panginoon. Kaya huwag kayong mag-a-attempt na gusto nyong sumikat, mahalaga yung inyong credit. Mas gusto ng Diyos yung parang ang tawag doon, low profile ba? Anonymous. Pero gumagawa ka sa Panginoon. Siguro yun ang drive ng lesson na ito eh. Kaya pag tinitignan ko, ba't hindi binigay yung pangalan? Totoo nga, ayaw ng Diyos na nagpapakilala sila yung gumawa. Dahil kahit kailan, wala talaga tayong maging papel sa pagkilos ng Panginoon. Ang lahat ng gawa nanggagaling sa Diyos. Nasa Philippians chapter 2, verse 18, kung natatandaan yung pinag-usapan natin. Kasama yung kaligtasan doon sa mga bagay na yun. So, wala sa titulo, wala sa posisyon. Yung iban, lakas maglagay ng kanilang title sa pangalan nila. Bago yung pangalan nila, nakalagay, Most Holy Reverend Norman. Lumagpas sa langit, superlative na Most Holy. Nakakita kayo ng ganyan, di ba? Nakalagay doon sa pangalan nila. Talo ang Diyos, Most Holy Reverend. Hindi po yun ang basihan at ang katiyakan, enough na ito, mga kapatid, tandaan nyo. Masabi lang na nakalagay ang ating pangalan sa aklat ng buhay, that's enough. At least alam nyo ba na ang pangalan nyo ay nakalagay sa aklat ng buhay? Pag nakalagay na ang pangalan nyo sa aklat ng buhay, wala na tayong dapat na ipagmalaki. Ibig sabihin, tanggap ng Panginoon yung ating gagawin para sa Kanya. Okay po ba? So tandaan natin na ang tapat na katuwang dito, symbolically, ito yung mga lingkod ng Diyos na handang tumulong sa kapwa mananampalataya upang maibalik sa, kung may problema, pagkakaisa. Or in English, tinatawag natin, meron siyang Ministry of Reconciliation. At tandaan nyo, Ministry of Reconciliation, hindi lang yan sa pastor. Kasi laging nagsusumbong, pastor, may problema yung kapatid natin, puntahan mo naman. Pwede mong gawin yan. Lalo na kung kasanggang ng taglan, sandang dikit mo yung tao. Mas lalo kang may karapatan dahil kilala mo siya. Maaayos mo yung kanyang, siguro, matutulungan mo siya dahil ma-open yung kanyang pag-iisip. Okay? So, ang pagkakaisa ng iglesia o ng simbahan ay responsibilidad nating lahat. Hindi lang ako, hindi lang kayo. Hindi lang magagalit ang may tungkulin, kung di pati rin ang kasama nila sa pananampalataya upang magtulungan sa pagbuo ng kapayapaan para sa Panginoon. So mga kapatid, kapag tayo'y nagtutulungan bilang isang pamilya ng Diyos, mas nagiging malinaw na meron talaga tayong tunay na layunin sa buhay. Hindi lamang ang pagkakaroon ng mapayapang samahan, magkaroon tayo ng dakilang layunin upang madalang ebanghelyo sa ibang mga taong mga naliligaw at mapapaalalahanan pa tayo ng pagkakaisa, hindi lamang para sa ating sarili lamang, kundi sa kaluwalhatian ng Panginoon. At yun ang point 3 natin, mga kapatid. Magkaisa sa layunin ng ebanghelyo. Magkaisa sa layunin ng ebanghelyo. Verse 3, sabi po, verse 3b, sa gitna na.
Sila man ay kasama kong nagpagal sa pagpapalaganap ng magandang balita. Kasama si Clemente at iba pang kamanggagawa ko. Ang mga pangalan nila ay nakasulat sa aklat ng buhay. Andun na, binanggit. So ang mga pangalan nila ay nakasulat sa aklat ng buhay. Anong ibig sabihin yan? Ang talatang ito, binanggit ang pangalang Clemente bilang pagkilalang lingkod ng Diyos. Ipinakita ng talata na hindi lang siya nag-iisa, no? At kahit gaano hindi kakilala, mahalaga pa rin ang bawat isa sa ating Panginoon. Sabi ko kanina, dahil binanggit yung aklat ng buhay doon sa talata, malaking bahagi ng salita na yon. Na kapag ikaw nalaman mo na kabahagi ka na, nandoon na yung pangalan mo sa aklat ng buhay, definitely magkakaroon kayo ng isang layunin na lang. Sama-sama tayong naglilingkod sa Diyos. Now, bakit ba binanggit yung aklat ng buhay? Tanungin nga natin, bakit siya binanggit? Pinapaalala ito ng ating tunay na identity bilang isang Kristiyano, bilang isang mananampalataya. Pag nawala na tayo sa daigdig, ang pupuntahan natin ay sa aklat ng buhay o sa Panginoon. Okay? Meron tayong assurance sa bagay na yun. Now, hindi lang membro ng isang lokal na simbahan, ang ating kalagayan o status, tandaan nyo hindi lang tayo membro ng simbahan, tayo membro ng kaharian ng Diyos. Kabilang na tayo doon. At dapat nga, nararamdaman yung epekto niyan sa buhay ninyo, na sinasabi niyong kayo Kristiyano, dapat nararamdaman niyo na definitely papunta tayo doon sa kaharian ng Diyos. Pangalawa, upang ipakita yung pinakamahalagang gantimpala na matatanggap ng naglilingkod. O ano bang gantimpala ang gusto niyong maging sa buhay ninyo pagka kayo'y nakagawa ng isang bahay? Napakalaki, napakahalagang gantimpala ang magkaroon ng buhay na walang hanggan at makabilang sa aklat ng buhay. Diba? O isipin niyo, pagka kayo namatay at wala kayo sa aklat ng buhay, saan kayo mapupunta? Saan aklat? Aklat ng gawa. Dahil puro kayo gawa ng gawa. At yung mga aklat ng gawa, anong sabi sa, basahin ninyo, Apocalypse chapter 20, verse 15. Ang sabi doon, ihahagis sa dagat-dagatang apoy ang pangalang hindi nakasulat sa aklat ng buhay. Kasi ang pangalan mo nandoon sa aklat ng gawa. Gumagawa ka para sa Panginoon. Ang katotohanan, dapat ang Panginoon ang gumagawa sa iyo. Okay? Diba? Sinabi dun sa talata, no? 2 aklat ay binuksan. Ang sino mang wala sa pangalan ng aklat ng buhay, itatapon sa dagat-dagatang apoy. So, consider nyo ngayon yan, habang buhay tayo, na yan ay gantimpala sa Diyos, na yung pangalan natin nakalista na dun sa aklat ng buhay. Kaya dapat hindi tayo nanggugulo. Nagkakaroon tayo ng pagkakaisa, hindi tayo nag-aaway-away. Pangatlo, upang bigyang diin yung dahilan nga ng pagkakaisa. Ang mga mananampalataya sa Pilipos, maaring nagkaroon sila ng iba-ibang opinion, hati-hati ang kanilang pananaw sa buhay, pero malakas ang paalala ni Pablo, magkaisa kayo kapagkat kayo nasa aklat ng buhay, yung kanyang diin dyan. Ang aklat ng buhay, ang dapat nagsisilbing pundasyon ng pagkakaisa natin, mga kapatid, hindi ang ating sariling interes, kundi ang ating kaligtasan na nakamit sa ating Panginoong Jesus. Lucas, Kabanata 10, talatang 20, sinabi ng Panginoong Jesus, huwag kayong magalak dahil napapasakop sa inyo ang masamang Malalim yung Tagalog. Huwag kayong magalak dahil napapasakop sa inyo ang masamang espiritu. Magalak kayo dahil nakasulat kayo sa langit ang inyong pangalan. Ano po yung sabihin talata? Yung mga apostol kasi noon, nakakapagpalaya sila ng masasamang espiritu sa katawan ng mga sa katawan ng mga taong nakakausap nila. Now, definitely, may tendency na sana ay yumabang sila. Kasi, yung kalaban ng Diyos, kaya nilang talunin. Pero nag-warning ang Panginoon, huwag kayong magalak dun sa bagay na yun. Ang inyong ikagalak, ang pangalan ninyo, nasa aklat ng buhay. Sa panahon natin ngayon, maraming nakiklaim na ganyan dahil ang feeling niya, meron siyang power na binigay daw ng Diyos and he can do everything, or she can do everything. Kaya ang pakiramdam niya, natutuwa siya dahil doon sa na-receive niyang spiritual gift
puno. Lagyan ko kasi hindi naman talaga totoong galing sa Diyos yun. The point is, ang sabi ng Biblia, Lucas 10:20, magalak kayo dahil nakasulat sa langit ang inyong pangalan. Parang hindi kayo nagagalak. Parang malungkot kayo. Dapat masaya tayo, mga kapatid, dahil ang pangalan natin siguradong nasa aklat ng buhay. At kapag alam natin na isa lang tayo, layunin natin, kasulat nating pangalan sa buhay, aklat ng buhay, actually mas madali nating maayos ang problema. Hindi tayo magkakaroon ng, magbibigay ka kagad eh. Kung halimbawa, nagkasala yung kapatid mo, hindi pa pwedeng manahimik ka lang eh. Kailangan magkaroon kayo ng self, or bukod sa self-confrontation, dapat magkaroon talaga ng pag-uusap ng tama. Kung ikaw may problema, di ikaw ang mag-sorry dahil ikaw yung nagkamali. Kung siya may problema, siya ang dapat magkaroon ng paghingi ng tawa dahil siya nagkamali. Minsan kasi ayaw humingi ng tawa dahil feeling niya, siya yung tama. Hindi nga po issue rito kung ikaw ang tama o ikaw ang mali eh. Ang issue, yung pangalan mo nakakalagay sa aklat ng buhay, dapat nag-giveaway ka kaagad. Dapat walang alitan. Dapat ma-resolve ka agad yung hindi pinagkakunawaan. Huwag kayong magtatanim ng galit. Magtatanim ba kayo ng gulay? Ano nangyayari pagkat tumutubo yung buhay? Ng bakro ng bunga. Eh pag galit ang itinanim mo, ang daming bunga niyan. Paghihiganti, ano pa? Lahat, hatred, ando doon. Meron pa nagsasabi, hindi kita mapapatawad. Buhay. Ang lakas ng loob nila magsalita na gano'n. Sinusumpa ko, hindi kita mapapatawad sa ginawa mo sa akin dahil tinapakan mo yung aking bagong sapatos. Maraming gano'n nagagalit na tapakan yung sapatos. So mga kapatid, nakita natin, ito'y mula sa salita ng Diyos na ang pagkakaisa ay hindi option, kundi utos ito ng Panginoon. Okay? So hindi yan option, utos yun ng Panginoon. Kaya ang hamon sa atin ngayon, kung tayo ay tunay na kabilang sa aklat ng buhay, dapat ipakita natin ito sa pamamagitan ng ating pagmamahal, pag-ibig, at pagpapatawad at pagtutulungan sa bawat isa. Huwag nating hayaan ang maliliit na hindi magkaroon ng maliliit na hindi pinagkakaunawaan ay hindi maging hadlang sa dakilang layunin ng ating Panginoong Diyos. Dapat isinasantabi natin yon, lalo na kung wala naman talagang kwentang dahilan para ikaw ay magalit. Hayaan mo na yun. Huwag nating hayaan yan na lumampas sa buhay natin. Sapagkat ang kakaisang simbahan ay mayroong makapangyarihang patutuo ng pag-ibig ng Diyos dito sa ating. That will serve as a testimony dahil meron tayong unity. Nakikita nila, probably, yung influence ng church na merong unity, mahahatak yung mga nasa labas na hindi pa nakakilala sa Panginoon. So naway magsimulang sa atin itong bagay nito, yung pagkakaisa. Simula sa atin, magsimula sa ating pamilya, and then magsimula sa ating mga kapatiran, at sa ating mga paglingkod mga kapatid, upang makita ng iba na ang Diyos na ating pinaglilingkuran sa buhay ay buhay na Diyos at toong makapangyarihan. Panginoon, maraming salamat po sa umagang ito. Salamat po sa paalala na bilang iyong mga anak, kami ay iyong tinawag na magkaisa para sa Panginoon. Kung meron man po sa aming mga puso ang hindi pinagkakaunawaan, mga sama ng loob, higit sa lahat itong pagmamalaki, pagmamataas, inihiling namin, Panginoon, na alisin mo po at inyong palitan ng pagpapatawad, palitan nyo ng pag-ibig, palitan nyo ng bunga ng Banal na Espiritu, kapayapaan. Tulungan mo po kami na hindi lamang maging tagapakinig, kung hindi tagapagganap ng iyong dakilang salita. At mamaya po, pag-uwi namin sa aming mga tahanan, at maging sa pagharap na rin namin sa pang-araw-araw na gawain, naway makita namin aming pamuhay, ang pagkakaisa, pagtutulungan, pagmamahalan, maging Panginoon ang aming pong patutuo ng iyong ebanghelyo sa buhay namin ito. Ito ang aming dalangin sa pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen.